Nagsalita na ang former teammate ni LeBron sa GOAT debate nila ni Michael Jordan. Ultimong si James Harden napabilib sa ginawa ni LeBron kahapon. Ito pala mga idol ang dahilan ng pagkaka-injured ni Luka. Napansin naman ni Reeves ang pagkakaiba ni LeBron at Luka pagdating sa court. So kamakailan tinanong si Austin Reeves ng NBA insider na si Brandon Scoop B. Robinson kung paano niya ikukumpara sina Luka Doncic at LeBron James. Sabi ni Reeves pareho raw silang unique sa sarili nilang paraan, may pagkakapareho pero may mga maliliit ding pagkakaiba. Halimbawa si LeBron daw ang isa sa pinakamagaling mag-set ng screen at mag-roll, isang bagay na madalas hindi nga napapansin at hindi nabibigyan ng sapat na credit. Si Luka naman gaya ni LeBron sobrang galing magpasa ng bola, kaya kahit anong depensa ang ibato mo sa kanila mahirap pa rin silang pigilan. Kapag tinarap mo raw sila, automatic nagiging 4-on-3 ang laban sa kabilang side ng court. Sa huli, sabi ni Reeves maraming pagkakapareho sina Luka at LeBron pero may mga maliit na detalye na siyang nagpapakita ng kanilang pagkakaiba. Mapunta naman tayo sa injury update tungkol kay Luka Doncic. Marami ang nagtataka kung ano talaga ang nangyari kay Luka dahil bigla na lang siyang hindi naglaro sa second half ng laban. Ayon sa mga source, nangyari ang injury ni Luka matapos silang magkabanggaan ni Bogdan Bogdanovic. Pagkatapos sa insidente, paika-ika na raw si Dadon. Ayon kay Coach JJ Redick, lumapit mismo sa kanya si Luka at sinabing hindi na niya kayang ipagpatuloy ang laro. Based sa mga report, left leg contusion na naging injury ni Luka, hindi rin maganda ang naging laro ng Slovenian star sa first half. 12 points, 5 rebounds pero 4 of 13 shooting lang at 1 of 6 mula sa labas. Abangan na lang natin kung long-term injury ba ito o makakabalik agad si Luka sa mga susunod na laro. Kahit sobrang lala ng shooting, muntik pa nga sila makapag-comeback at malaking dahilan dyan ang ipinakita ni LeBron James. Muli niyan nalampasan si Michael Jordan sa talaan sa pinakamaraming 35-point games sa edad na 40. Season high din ang performance ni LBJ matapos sumiskor ng 36 points. Mukhang nagkatotoo nga sinabi ng dating teammate ni LeBron ang Spanish player na si Jose Calderon. Ayon kay Calderon, si LeBron daw ang GOAT niya, higit pa kay Michael Jordan. Sabi niya saan ka raw makakakita ng player na 21 years na naglalaro sa NBA pero hanggang ngayon isa pa rin sa pinakamahusay sa liga. Dagdag pa niya mas complete player daw talaga si LeBron. Pati nga si James Harden pagkatapos ng laban kahapon ay nagsabing halos imposible na raw habulin si LeBron sa all-time scoring list, wala na raw talaga makakahabol. Yeah, Bron, don't even say Bron in this conversation. Bron about like that record that was nobody's ever catching me. Pagkatapos ng game natanong din si LeBron ng isang reporter tungkol sa kanyang close friend sa liga na si Chris Paul. Matatandaan na sa kalagitnaan ng farewell tour ni CP3 sa Clippers, bigla siyang tinawagan ng 3:00 na madaling araw at sinabing hindi na siya bahagi ng organization. Ayon kay LeBron, hindi pa raw nila napag-uusapan ni CP3 ang isyong yon at ayaw niya munang magbigay ng komento. At panghuling update mga idol, malaki pala naging multa kahapon ni Marcus Smart. $35,000 o halos 2 milyong piso dahil sa ginawang gesture niya sa isang official. Ngayon kayo mga idol, sa tingin niyo ba tama si Jose Calderon na mas GOAT si LeBron kaysa kay MJ? At wala na nga ba talaga makakahabol kay LeBron pagdating sa all-time scoring list? Comment down below, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat!